So ito na mga kasaka, andito na tayo sa aking bukid. Yan, makikita nyo yung kalapaw na yan. Hanggang doon sa kabila nyan ay may tatlo pang tinitak dyan sa taas nyan. So ito, sabi ko kanina mga kasaka, halos parehas lang yung sa kabila kanina na binidyohan natin, yung 1.3. Yun, ito naman yung 2.2 hectares. So parang mas marami pa nga nakalabas dito mga kasaka na bunga kaysa yung isa. Yan, ito kasi mga kasaka ay pangatlong beses na tayong nakapag-spray ng foliar dito. So ibig sabihin kompleto na yung foliar, naibigay na natin lahat. Ayun. Yung mga na hindi pa nakalabas na bunga niya mga kasaka ay yung mga hulip yan. Hindi natin maiiwasan na mayroon tayong mga hulip. So yun ang nagpapatagal sa atin, yung mga hulip na yan, kasi aantayin pa natin yung mga yan na makasabay dun sa naunang nakapaglabas ng bunga. So hindi naman siya huling-huli, kundi mga 2 to 3 days mga kasaka ay maantay na yan. Yan. So ayan, gawin tayo doon mga kasaka. Kitang kita nyo yung palay dito, marami na rin nakalabas mga kasaka. Ito. Dati nung last na nagpunta tayo dito ay maraming nabali dahil sa ibon na puti, yung alam nyo yung kanaway. Yun, tinadapurak nila yun, tinatapakan nila yung mga palay na babali. So ayan, may mga stem borer din mga kasaka, hindi natin maiwasan yan. Common na yan mga kasaka sa mga palay natin, ang stem borer. Mapa dry season, mapa wet season ay talagang meron at meron tayong makikitang ganyan. Common na yan mga kasaka. Yan. Yan, sabi ko kanina mga kasaka, mga last week o first week ng May ay kaya na itong maani. Depende na lamang sa sitwasyon mga kasaka kung may madadaanan na tayo o wala pa. Ayan. Yung kapit saka natin dito karatig natin dito mga kasaka ay nakayuko na dahil mga ito ay nakapagpunla sila noon at sila ay tanim, hindi katulad sa atin na sabog. Ayan, makikita niyo yan mga kasaka, hybrid yan na nakayuko na. Yan. Yung samantala sa atin dito ay sabog tanim, yan, medyo meron siyang gap. Nauna yan sila ng 15 days, so sabihin natin 1 month. Yan. So kita natin mga kasaka, yung sprayan natin ay medyo nakarecover naman. Kinalaman doon sa sinasabi ko kanina na napagtapakan ng ibon at aangat na ulit yung mga palay natin. Dami natin tubig dito mga kasaka kasi tuloy-tuloy yung tubig ni bayaw ko dito, tapon sa akin. Natin iwasan na marami tayong tubig. Ito yung sinasabi ko kasaka na 11 na pinitak ito hanggang dyan sa may kalapaw na yan. Nakikita nyo, ayan, marami ng bunga mga kasaka. Lakihan natin, ayan, nakikita nyo mga kasaka, marami na rin siyang bunga. Ang percent na nakalabas na dito mga kasaka ay nasa 40% na siya o 50 ganon, 50%. So hanggang ang petsa ngayon 6 ay 7 ngayon mga kasaka, baka hanggang agis ito
sapaw na. Yan. Galit punta yung matanda dito. Tapon niya ng damo sa akin, mga kasaka. Tapon niya lahat dito yung damo niya. Yan. Hindi talaga magandang umaran yung matanda niya. Tingnan natin yung mga damo dito. Yan, tapon niya mga yan dito. Ang dali lang bunutin. Yan, kita nyo yan mga kasaka. Dami nang nakalabas na bunga. Ang kapal yung tanim natin dito. Yan, kita nyo yan mga kasaka. Yan, ang dami ng bunga nakalabas. Nasa 50% o 60 ganun. 60% na nga kasaka itong nakalabas. Kasi mas marami nakalabas dito. Marami tayo tubig dito mga kasaka. Meron din tayong nasabing stem borer. Common na yan. Very common na yan mga kasaka. Stem borer. Nakapag-report na rin tayo sa PCIC. May kinalaman sa damage na stem borer at saka hanip. Yan mga kasaka. Kung ma-approvean tayo sa PCIC, yung insurance natin, ay masalamat naman. Kung hindi, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga mga kasaka. Depende na lang yan sa adjuster na pupunta. Kung kaya niya tayong matulungan, maganda. Nasa 60% na mga kasaka yung nakalabas dito. Lapit ng sumapaw. Payuko na rin mga iba. Ganito ng itsura mga kasaka. Nandito sa may taas ay ganyan na rin din.
control ng tubig. Dito tayo mga kasaka sa pinakahuling pinitak sa may bandang taas. Ayan yung kalapaw. Dito tayo sa pangatlong pinitak dito sa taas niya. Ito yung huling pinitak dito sa may bandang taas mga kasaka. So ganyan na rin yung itsura. Paliko tayo dito. Marami ding stem borer mga kasaka. Hindi talaga natin maiwasan yung stem borer na yan. Common na yung stem borer mga kasaka. Mahirap talaga puksain yan. Kung kailang palabas na yung bunga, saka na magkakatake stem borer. Kasi yung stem borer mga kasaka ay yung paru-paro na maliliit na kulay puti, sila yung mga salarin. Pagka po kasi ng itlog yung stem borer na yan, yung paru-paro, ay yung itlog nila ay nakasiksik doon sa may pinakababa ng dahon. Doon siya papasok. Kaya pagka napisa na yung itlog ng stem borer na yan, yung paru-paro, magiging uod yun, yung itlog nila. Pero nasa loob na lang dahon, doon sa may pinakabunga. Pagka nandoon na yun mga kasaka, yun, at yung uod na yun ay gusto na niyang lumabas, kailangan niyang kagatin yung saan siya nakalagay, kung saan siya napisa. Kakagatin niya yon para makalabas siya. So yan ang cause ng pagkamatay ng bunga niya, dahil kinagat na ng uod. Yan. Kuha tayo mga kasaka ng patay na bunga. Ito halimbawa, ito kunin natin ito. Ayun, ito ang aking sinasabi. Kita nyo yung mga kasaka, ito. Yan, yung dulo nyan patay na. Andyan nakasiksik yung uod. Nung napisa na siya, ayan, nung napisa yung uod dyan, yung itlog nung napisa naging uod. At nung gusto niyang lumabas yung uod na yan para mag-transform into butterfly ulit, ay kinagat niya. So ayan, kinagat niya yung dulo, kaya namatay yung bunga. Yan, na-disconnect na mga kasaka yung puno ng uhay doon sa kanyang pinakaugat, kaya namatay yung bunga. So ang kinalabasan, ito. Yan, patay na to mga kasaka. Wala nang silbi ito, maging taip na lang yan o ipa. Yan. So ganoon kagaling yung stem borer na yan. Kaya hindi natin talagang totally mawawala yung stem borer sa ating mga palayan. So ganyan. Hence paumpisa lang naman mga kasaka yung stem borer dito sa akin. Fortunately mga 10% lang makikita mo, or upper or lower, ganon, or higher, ganon. Higher or lower. So inaasahan natin na dadami pa yan kasi marami pang palabas na bunga. Hanggat hindi siya pahinog mga kasaka, yung bunga ay parami na parami yung stem borer na yan. So pero hindi naman siya gaano.
yung sinasabi ko kanina. Pero sa ngayon hindi pa siya gaano ngayon, pero baka kalaunan mga ilang araw pa mga kasaka ay kailangan natin i-accept yung katotohanan kung baka sakali man na madagdagan pa. Hindi naman tayo nagkulang dito mga kasaka ng spray pataba. Talagang binigay natin lahat yung karapat dapat na pataba dito. Yan. Pero talagang meron din talaga kahit saang parte ng palayan dito sa kapit bukid ko dito mga kasaka ay marami. Hindi natin siya maiwasan. Ganyan ang gilas ng stem borer na yan. Yan. Nagtanggal tayo ng tubig pero hanggang ngayon ay may umaagos pa rin mga kasaka. Nagkontrol na rin tayo ng tubig doon sa may bungad kanina. Sinaraduhan na natin yung siwang doon para hindi na gaanong malambot yung lupa. Pagdating sa anihan ay medyo matigas na yan. Binubunot natin mga kasaka yung mga damo dito sa gilid ng pilapil para kahit pa paano meron naman tayong magawa sa pagpapasyal. Marami na kasaka ang nakalabas. Nasa 60% na nga ito. Sa may bandang itaas nasa 70% na ito. 30% na lang yung hindi. Pero doon sa may bandang baba mga kasaka, hindi naman kasi pare-pareho. Doon sa kanya paghagis ng pataba, doon sa medyo malakas ang sabog ng pataba mga kasaka, nauna din yun. Pero yung medyo mahina ay asahan natin medyo matatagalan siya kasi hindi pa gaanong fully recover nung nagpaparecover tayo. Pero meron na naman ako nakikita mga kasaka na ayun yung kulay orange na yun, kita nyo kulay orange pero pangilan-ngilan lang. Ayan, pag may nakitang tao bababa din. Pero kung sakali mag-spray pa tayo dito mga saka, hindi na tayo dadaanan yung palay na yan kasi hindi na yan makakabangon. Paikot na lang tayo sa pilapil mga kasaka kung mangyayaring mag-spray pa tayo. Ito, pumasok ang dito. Wala. Nagbawas din dito ng tubig. Ayun natin tuloy-tuloy yung tubig na yan. Yun, narinig niya mga saka. Pinagos ko yung tubig pababa para hindi na siya mag-stay dyan ng tubig kasi tuloy-tuloy naman yung agos. Okay naman to mga saka, wala tayong nakikitang magiging problema susunod na mga araw. Buti na agapan natin mga kasaka yung pag-atake ng hanip kasi nakitaan ko kasi ito nung 1 week ago. Kitaan ko ito ng hanip kaya minadali natin ng nag-spray mga kasaka. Hindi kasi natin pwedeng pabayaan na meron tayong nakikitang ganon dahil matadamage yung palay natin. Meron man damage ngayon, konti lang, normal lang talaga, common eh. Yung sabi ko kanina mga kasaka, yung stem borer, very common. So dito kailangan din natin kontrolin yung tubig pababa yan para tuloy-tuloy yung agos.
Kabilis mga kasaka. Kabilis sumapaw yung palay natin dito. Parang mauna pa maani ito kaysa yung SL19 na sinabog ko mga kasaka. Yung SL19 kasi medyo malaro yun sa pagpapahinog ng bunga. Parang naglalaro lang siya. Kasi yung SL19 na yan, ganoon talaga yung nature niya. Mabagal magpahinog. Maganda rin yung butil. Malalaki yung butil niya mga kasaka. Tsaka malambot siya kainin, masarap. Unlike this triple to mga kasaka na matigas. Matigas siya kainin. Pagka naging bahaw na, pwede ng pangbato ng ibon. Yan. Pero depende na rin yan sa nagluluto. Pagka ganun na matigas yung palay, yung bigas, kailangan damihan lang ng konti ng tubig para mag stay yung softness niya sa pagkabigas, sa pagiging kanin. So pauwi na tayo dito mga kasaka. And then doon na yung Kalapaw. Diyan yung bundok, alas magkakalapit lang naman yung bukid namin dito. Kanina yung uno natin binidyo, yan sa likod ng mga kakahuyan na, dyan lang yun. Ngayon nandito tayo sa bukid namin na 2 hektarya may. Yan. So pauwi na tayo mga kasaka. Inikutan lang natin ito para makita natin kung ano yung kanyang improvement. Yan. Okay naman, nag-improve naman mga kasaka. So ayun, may siwang tayo dito para yung tubig ay dito na siya lalabas. Ouch, may tusok doon. May tusok doon mga kasaka. Marami kasing tubig dito. Yung tubig na nanggagaling doon, tumatapon, tinatapon ko din dyan para hindi na siya dadaloy pa hanggang dito sa baba. Kasi malalim dito sa baba mga kasaka pagka lahat ng tubig ay dito yung punta. Itong bukid ko dito mga kasaka ay ito yung pinaka-catch basin ng location na to. Dito lahat ng tapon ng tubig lalo na pagkatagulan. So alog ito pagtawagin. Pero nakakaani pa din kahit ganun pa man. Yan. May mga halong palay. Yan, yung mataas na palay na yan. To. Halo yan. Hindi na may iwasan yan mga saka. Lalong lalo na itong isa. Sa bukid ng Bayako. Ayan. May palay. May mataas na palay. May damo. Yan. May telebisyon. Meron sa akin din naman, may television din, pero unlikely dito sa kabila talagang marami. Yun. Kita nyo mga saka dyan, dami. Dito sa akin ay konti lang din naman. Okay na, mga kasaka. Mas okay ito. Ma-approve yung ating report. Salamat naman kung gano'n, kung ma-approve. Kasi nagpa-insured tayo mga kasaka ng crop. So kailangan natin mag-claim. Mapapaayagan ng adjuster na pupunta dito. Siya ang titingin kung qualified ba yung palay natin na pag-clean. Kailangan na natin tanggalin ito mga saka, itong tangkong kasi nakakalayo na.
Nakalayo na doon sa may palay. Ayan mga kasaka, stem borer. Marami na itong nakalabas. Marami na itong nakalabas mga kasaka. 70% is okay na, nakalabas na. Ayun, may damo dito mga kasaka. Natin tanggalin. Ayun. Ito yung telebisyon na sinasabi ko mga kasaka. Yan, mataas yan. Yung damo na yan. So hindi talaga natin maiwasan yung ganun. So dito na tayo sa dike na to. Babalik tayo kung saan tayo dumaan kanina kasi niwan natin yung tsinelas natin. So ayan guys, andito na yung dike. Itong dinadaanan ko dike ito. Dito ko nilalagay yung ani pagka tag-ulan. Mataas kasi ito, hindi maabot ng tubig. Bago ko ikarga papunta doon sa kalsada sa may likod ng barangay hall. Yan. So guys, hanggang dito na lang tayo. Tapos naikot na natin yung bukirin natin. Gagawa tayo ng picture. Picture shot natin. Yan. Yun. Lakihan natin mga saka. Yan. Dito banda. Yan. Okay. Maraming salamat mga saka. Dito na lang. Pauwi na tayo. Bye bye.